Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, mga bata, pati na yung mga hindi na bata, si Harry Potter, may isa pang pelikula. Nobody else is gonna die. Not for me. Napakaganda talaga yan. The best. I love it so much. Kakaibang tournament ng basketball, tagisan ng mga midget at ng mga bading. Porcelas na may taglay daw na kapangyarihan. Power bracelet. Epektibo nga ba? Pagkaing kasumpa-sumpa ang amoy at itsura. Kadiri, sino ba naman ang gaganahan? Dalis talaga. At dahil Pasko na naman, mga Christmas pasyalan. Pasko na naman, okay kulin ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Successful rescue operation. Ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang buksingerong si Andagan. Accept the Peabody as Jessica Soho. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you, God, for this honor. Napakalalo ng nilakbay ni Barack Obama. Sa probinsya ng Cebu, kakaibang basketball tournament. Pinagtapat ang mga kulang sa height at mga mahinhin. Midget versus bading. May makashoot kaya? Ang pagka-addict ng marami nating mga kababayan sa larong basketball, huling-huli sa librong Pacific Rims. Isinulat ng Amerikano pero pusong Pinoy raw na si Rafe Bartholomew. Kaya gusto kong sumulat ng libro tungkol sa basketball sa Pilipinas para ilarawan para sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, matagtagpuan ang ibig sabihin at yung essence ng basketball. Sa libro ni Rafe, ikwinento niya ang isang kakaibang liga ng basketball sa Kabisayaan na talaga namang tumawag ng pansin. Paano ba naman ang nagsasalpukan sa tournament na ito? Imbes na mga brusko at nagtatangkaran, mga bading at mga kapos sa height. Midget versus bading basketball showdown. Ang mga player, kanya-kanyang style sa pagwa-warm up. Sama-samang nagpapalakas ng loob ang mga midget. Kupunan naman ng mga bading, parang sa beauty pageant lalaban, con todo makeup at costume. Para nakakamada ang laro, miniting muna ni Tanya, ang tumatayong team captain, ang kanilang liga. Ang katong duwa na mo ni Warren. Sa tuwa rin. Pinahanglan jud ang duwa na kong duwa. Ayaw ko buwagi. Kita lang ito. Kung unsay mabuhat nimo, kung unsay kuan ipadayon. Ha? Si Alan Castro alias Shaquille O'Neal. Ako ang sentro sa team Unano. Ako si Arman. Ako ang point guard sa aming team. At pinakagwapo. Ako si Boy Flores, Bas Boy Bugwak. Ako si Randy Digamo from Wagsong. Ako ang Arad the Horsey. Hi, hello. My name is Reynan alias Maui Pacquiao. Go, Bading! Go! Nung handa na ang lahat, pinagulong na ang bakbakan. First half
half pa lang ng laro, ma-aksyon agad. Mukhang effective ang pilantik ng mga daliri ng mga bading. Pasok sa ring. Dito namin nakilala si Tanya, nakilala rin bilang si Mother Nature. Ikuwento niya sa amin kung paano ito nagsimula. 5 taon na ang nakararaan. Hindi ko kailangan na dito, first time dito sa Cordoba na sports complex dito, pinakamalaki pero ang tao, ang dami. Yun. Doon na yung umpisa, yun tuloy-tuloy yun namin. Inamin ni Tanya, hindi raw talaga seryosong basketball game ang pinaglalabanan nila. Scripted daw ito, katulad ng mga wrestling tournament sa Amerika. Ang tanging hangad lang naman daw nila, makapaghatid ng aliw at makapagbigay rin ng hanap buhay sa mga midget at sa mga bading. Sa sarili, kanya-kanya kaming sarili gumawa ng paraan kung paano mag-arte, saan yung, sa akin yun, yung mag-tumbling ako, yung paano yung mag-slide, talagang mag-slide yun, slide talaga na yung puwit talaga umano sa, oo. Pero lingid sa kaalaman ng karamihan, ang tunay niyang game plan, iangat kahit paano ang pagtingin ng marami sa kanilang mga bading, pati na raw sa mga midget na madalas minamaliit. Ang akin naman parang kumita yung inano, kasi yung bago yung mag-start yung basket, sabihin ko na mahirap nga yung nakatapos ng college level, lalo na ba yung mga inano nga, hindi sakto sa height. Ang isa sa mga star player ng Team Bading na si Ara, bumalik na lamang sa paggugupit. Magpakwerte ka? Kantahan ko yung ina ko. Kumikita raw noon si Ara ng 500 hanggang 1,000 pesos kada laro. Malaking tulong daw para sa may sakit niyang mga magulang. Hindi kita pagbayaan kahit anong mangyari, mahal kita. Tuloy ang laban. Padadaig ba ang mga midget? Agad silang rumesbak. Small but terrible sa takbuhan. Pati na sa dambahan. Hanggang malamangan nila ang mga bading sa score na 8-2. How's na? Ganyan talaga ang buhay. Weather lang. Kailangan na ba mag-retouch? Mamaya na. Kasi may horror pa ngayon. Ayun! Isa na, Basta kuya? Okay na, wala pa. Kaya na kayo mga bading. Ang dalawa sa kanilang MVP o Most Valuable Player, ang magkapatid na Arman at Alan. Dagdag kita raw ang kanilang nakukuha kapag sumasabak sila sa laro. Noon, pag first namin is 500. Dito sa Cebu, nung naglalaro na kami, tumataas na ng kaunti. Hindi na 500. Minsan, kumikita kami ng 1,000 per head, per game. Ito yung anak ko, si Julian Castro, yung panganay ko. At ito naman yung ikalawa. Ayon kay Alan, malaking tulong na pantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan ng kanyang misis at 3 anak ang kinikita niya sa pagbabasketball noon. Para naman kay Arman, basketball ang nagbigay daan para matupad ang kanyang munting pangarap. Nakarating na kami ng Liti, Negros Oriental, Bohol, Mindanao po, nakarating na kami. Proud naman kami dahil doon nga ay nakakita kami ng pera sa paglalaro namin. Samantala, balik tayo sa laban.
ang laban. Ang mga bading ginamit ang height advantage para maagaw ang bola na nauwi sa bugbugan. Kaya ang basketball naging wrestling. Bumawi naman ang mga midget, dinaan sa bilis ang laban. Sa halip na sikwatin ng bola, ang palda ng kanilang kalaban ang pinagdiskitahan. Hindi naman ibig sabihin na kung mag-enjoy kami, minamaliit namin sila. Nandito lang yan eh. Nasa puso lang yan. Sa last 2 minutes ng laban, humataw ang mga midget. Inilampaso nila ang mga bading sa score na 20-12. Pagkatapos ng laro, balik na naman sila sa kani-kanilang buhay at solong pagugulungin ang bola ng kanilang kapalaran. Marami man silang napasaya. May ilan ding mga hindi pabor sa ganitong mga laban. It was all done in the spirit of fun. Sabihin mo ng voluntary. They went into that activity voluntarily because they needed the money, no? If they were sana given another chance, another opportunity, na some more decent work, no? I don't think naman they would just do those things. No? Something more dignified sana. Pero para sa mga kasali, palabas lang ang lahat ng ito. Kaya katulad ng anumang laro, dapat lang daw maging sport kahit pa yung mga manunood. Siyempre, mahirap din sa akin kasi nandito sa akin yung laro. Oo, bugbog sirado, lahat kan saan susuntukin ng mga inano. Walang hindi masama yung loob ko kasi kung paano na kung pasayahin yung mga tao. Ang basketball, laro para sa karamihan, hanap buhay para sa ilan. Pero pagkatapos ng bawat game, doon palang magsisimula ang tunay na laban sa kanya-kanya nating buhay. Go, go, Bading! Go! Go, go! Susunod, Pagkaing kasumpa-sumpa ang amoy at itsura. Kadiri, sino ba naman ang gaganahan? Dawis talaga.